Napansin niyo po yung nag-testify ngayon? Si Sister PB. Sabi niya, lumaki siya sa church. Tama? Amen. Pero hindi siya nagkaroon ng personal encounter agad sa Panginoon. Hindi assurance na ang mga magulang natin ay dinadala tayo sa church at magkakaroon agad tayo ng personal encounter. Kailangan kasing magkaroon ka ng personal desire na ma-encounter siya at payagan siyang pumasok sa puso. Again, ang pagpasok kasi sa langit ay hindi by religion, hindi porket yung family mo ay ganoon, damay na. Ang pagpasok sa langit ay isang personal na desisyon na kinakailangang gawin ng isang individual. Kaya nga, ang mga sanggol, hindi natin pinapabautismuhan, dinededicate natin sa Panginoon. At pag na-reach na nila yung age of accountability, alam na nila ang tama at mali at kaya na nilang mag-decide on their own, kailangan niyang magpasya na tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at personal, everybody say personal, na tagapagligtas. Kaya sinasama natin ang mga anak natin para makita nila. Amen ba? Para bata pa lang sila, kung ano man yung mga batas at path na gusto ni Lord na lakaran nila, ay maaga pa makita nila. Pero yun yung magbubukas ng kanilang isip sa katotohanan na kinakailangan nilang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen ba? So, baka meron ditong mga youth na umaattend dahil nandyan ang parents natin. Okay? I pray na dumating kayo sa point na hindi lang kayo pumupunta sa church dahil nagagalit si tatay. Amen? Pumupunta kayo sa church kasi in love kayo kay Lord. Amen ba? At sabi ni Sister PB kanina, lahat daw ng kanyang minamahal, sinasaktan siya. Sino nakaranas ng ganon? Kung pag minamahal mo, sinasaktan ka. Amen ba? Actually, sa Bible, ganon talaga. Pag mas malaki ang pag-ibig, mas malaki ang kirot na mararamdaman. Pero ito yung point. Masasaktan at masasaktan tayo kapag sa mali natin hinahanap ang pagmamahal. Ang kakulangan sa puso natin na gusto nating mapunuan, ang makakapuno lang niyan at ang tanging pag-ibig na hindi ka sasaktan ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya una pa man, bago natin hanapin ang magmamahal sa atin, dapat matagpuan muna natin ang pinagmumulan ng totoong pagmamahal. Amen. Amen ba? At yun ay si Lord. Amen? Kaya tapikin mo yung katabi mo, relax ka lang. Pero pag meron ng natagpuan, ay okay na. Ang kailangan nyo nalang pagbutihin ay parehas kayong mag-grow sa pagkilala sa Panginoon. Kasi the more na nadidiscover mo who is God diyan sa buhay mo, lalong lumalalim ang iyong pagmamahal sa Diyos at kasabay ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Amen ba? Okay. So this morning, ang title po ng mensahe ay Living an Honest Life. Let's pray. Lord, biyayaan mo kami na maintindihan, matanggap ng amin pong mga puso, ng aming isip, ng aming kaluluwa, ang inyong mga salita. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ano man ang hadlang, ano man ang pwedeng bara, o ano man ang pwedeng kumuha nung binhing mahahasik ngayon, tulungan mo po kami, Panginoon, na huwag itong maging dahilan. Kaya kami ay personal na dumudulog sa inyong banal na trono at humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Marami pong salamat, Panginoon. Biyayaan mo kami na matanggap ng buo ang inyong salita sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Praise God. Isa pang smile, nakatago ang ngipin para safe. Okay? Amen. So everybody say, living an honest life. Sa Tagalog ay pamumuhay ng may katapatan.
This must be the disciples' kind of life. Dapat ang mga anak ng Diyos, ang mga disipulo ng Panginoong Hesus ay nabubuhay ng may katapatan with integrity. Amen ba? Amen. Sabi po ng Bible sa atin, di ba? Be diligent to present yourself approved to God. Amen? Dapat ay walang double life. Dapat talaga ay tapat kung ano yung atin pong pinapakita. Dapat iyon talaga. Sabi ng ating text verse, basahin niyo po. Kawikaan 12:22, 1, 2, 3, go. So hindi wag na. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Sabi mo sa tabi mo, wala dito niyan. Isa pa sa kabila, wala dito niyan. Sabayan natin in Jesus' name. Amen. Namumuhi, nakita niyo yung word? Bihirang gamitin yan. At yung salitang yan ay malalim. And normally, nasasabi yan ng isang taong sobra na ang nararamdaman. Amen ba? Pag sinabing namumuhi, hindi po ito yung ayaw eh. Ito'y ayaw na ayaw na ayaw. Amen ba? Ayaw na ayaw na ayaw ni Yahweh sa taong sinungaling. Pero ito naman ang kabaliktaran. Ang tapat daw ay nagdudulot sa kanya ng ligaya at aliw. Parang mga magulang, kapag ang kanyang anak ay tapat, iba? Mami, may nakita ako doon na pera eh. Kanino kaya to? Diba? O ba't hindi po sa akin to eh. Natutuwa yung mga magulang. Amen po ba? Ganon din si Lord sa ating lahat. Kapag nakikita niya ng ating buhay o nabubuhay tayo sa katapatan, siya po ay napakasaya. Amen ba? Kaya gusto mong maging masaya si Lord sa'yo? Eto na yung isa. Live an honest life. Maging tapat ka sa sarili mo, maging tapat ka sa Diyos na nakakilala sa'yo at pinaglilingkuran mo. Or else, mabigat. Bakit? Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Amen ba? Kaya po, alam niyo po, pag ang isang tao nabubuhay ng tapat, hindi madali sa kanyang magsinungaling o gumawa ng isang bagay na kukontra doon sa kanyang nakasanayang gawin. Kaya bata pa lang tinuturuan natin sila na mabuhay ng nagtatapat. Amen po ba? Kasi kailangang ma-develop muna yung puso na nagiging manhid para gawin ang mali at sadyaing magsinungaling. Kasi yun ay nabuo. Naging habit yan. Sa umpisa, pag hindi ka sanay, di ba? Madali kang hulihin eh. Sino dito yung madaling mahuli pag nagsisinungaling? Amen. May isang nagtaas at may isang nag-amen. Karamihan, hindi madaling mahuli. Magaling magtago. Hindi. Amen? Pag talagang hindi ka sanay. Kaya lagi sinasabi din sa akin ni Pastor Amari Sabi niya kahit nakatalikod ka, alam ko. Kasi alam niya pag nagsisinungaling, pag nagtanong, alam niya kagad kung meron akong parang may tinatago, may parcel daw. Sino yon? Wala. Ay, nagsinungaling ka na kagad, di ba? Hindi naman nagsasabi ng ganon. Diba? Alam niya, basta madali niya akong malaman, madali niyang mahuli pagka nagsisinungaling. Mas mabuti yon kaysa hindi ka man lang walang tanda na ikay nagsisinungaling. Parang may masteral. Amen. Praktisado. Amen. Sabi mo sa tabi mo, magbago ka na. Amen. Pakisabi muna, tapat. Kasi sabi dyan ngunit ang tapat. Galit na galit si Yahweh sa sinungaling. Ngunit ang tapat, ligaya niya at aliw.
tapat or honest. When we say honesty, ito ay refusal. Everybody say refusal o pagtanggi. Pagtanggi sa pagsisinungaling, sa pagnanakaw at sa panloloko. Tatlo yan. Pag sinabing honesty, ito ay refusal to lie, refusal to steal or deceive in any way. Pagtanggi. Pag sanay ka na nabubuhay ng may katapatan, napakahirap sa iyong magsinungaling. Napakahirap sa iyong kukuha ka ng hindi sa iyo. Napakahirap sa iyong manlilinlang ka ng tao. Magkakasama po yan. Amen ba? Amen. So mahalaga sa Panginoon ang katapatan. Bakit mahalaga sa Diyos ang katapatan? Kasi siya ay Diyos ng katotohanan. Amen ba? Amen. Sabi niya sa John 14 verse 6, I am the truth. Siya nga yung belt nating mga anak ng Diyos eh. Siya nga yung nagsisilbing big kiss natin. Amen ba? Amen. Siya yung nagbibigay sa atin ng, alam mo yon, ng kasiguraduhan sa ating galaw. Kasi pag wala kang belt, ano nangyayari? Baka biglang malaglag yung salawal. Amen? Pero pag may belt ka, alam mo. Amen? Ayaw ni Lord sa kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay direktang pag-atake sa kanyang kalikasan. Ang Diyos ay likas na tapat at totoo. Kaya pag ikaw ay direkta at intentionally nagsisinungaling ka, inaatake mo mismo yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. His very own attributes. At ang isa doon ay He is omniscient God. He is all-knowing God. So kahit alam mong alam ng Diyos, lahat, at sasadyain mo, ito'y direktang pag-atake sa Kanya. Kasi hindi naman porket walang CCTV, ay walang nakakakita. Alam nating mga anak ng Diyos na ang mga anak ng Diyos ay laging merong nakakakita Amen. sa atin, sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Amen? God is all-knowing God. He knows everything. Bago ka pa isilang, ang nakaraan, bago gawin ang daigdig, sa ang kasalukuyan, at ang hinaharap, alam na ng Panginoon. Alam niyang magfo-fall ka. Alam niya na sa ganitong pagkakataon, iiyak ka. Alam ni Lord lahat yon eh. Amen? Kaya hindi natin pwedeng isang deceive. Deceive ang tao na nag-iisip na meron siyang gagawin o ginagawa na walang makakaalam. Tapikin mo yung katabi mo, laging may nakakaalam. Amen? Sabi ni Lord, namumuhi siya sa taong sinungaling. Buti na lang wala dito niyan. Amen. Sabi natin in Jesus' name. Amen. Sabi ng John 8 verse 44, tingnan niyo to ha. Ang dyablo, Diablo. ang inyong ama. At ang kagustuhan niya, ang ibig ninyong gawin. Noon pa man, ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas, sabi natin, likas. Likas. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Diba? Praise God. Sabi mo sa tabi mo, narinig mo ba yan? Narinig mo ba yun? Amen? Kaya kung ayaw mong maging tatay ang dyablo, aba, ay matakot kang magsinungaling. Amen po ba? Amen ba? Amen. Ito lang ang basahin eh. Kapag ka ikaw yung tao na sanay ka ng magsinungaling, basahin mo to. Manginginig ka siguro, lo. Di ba? Kasi maliwanag to eh. Ang kagustuhan niyang ibig niyong gawin, noon pa man, mamamatay tao na siya.
slanderer, 'di ba? Laging nag-iisip na hindi maganda sa kapwa. Laging, 'di ba, nag-iingat ng lagi na lang bitter. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, ang kasinungalingan ay walang puwang sa Kanya. Napaka-importante, mga kapatid, sa atin na mga anak ng Diyos, ang katapatan. Dahil alam naman natin, darating at darating ang panahon, haharap tayo sa hukuman o sa makatarungang hukuman ng ating Panginoong Diyos. He knows everything. Again, He is omniscient God. Alam niya yan. Makalusot ka man sa tao, maitago mo yan sa tao, hindi ka makakalusot sa Diyos. Amen ba? Amen. Kaya sabi ko kanina, magsimula na. Mag-practice na kaagad. Or else, may hirapan ka. Akala mo ba ay ikaw ang may control? Na kapag sinabi mong next week, next month, next year, or after kung mag-aral, or after na ganito, ay magbabago ako. Ang pagbabago ay hindi po nagmumula sa iyo. Ang pagbabago ay biyaya ng Diyos. Kapag nakita ka niya na willing kang gawin ito. Pero hindi yan ikaw ang magde-decide. Ikaw ang maglalagay ng time frame. Ikaw ang magsasabi. Marami ang nagplano niyan. Maraming nag-isip niyan. Hindi na sila umabot doon. Sabi sa Bible, ngayon din, kukunin na ang buhay mo. Anong mangyayari sa mga plano mo? Pakikinabangan mo pa ba ang mga bagay na meron ka? Hindi na. Kaya hindi ka pwedeng ikaw ang magpaplano. Kinakailangan na sa Diyos ka lang aasa. Amen. Kaya nga ang buhay natin, di ba? We are living by faith, not by our own sight. Ang buhay natin ay nakatalaga sa Diyos. Ang buhay natin ay nakadepende lang sa Diyos. Kaya nga naririnig nyo lagi, kasama sa prayer natin na, Lord, asang-asa lang ako sa iyo. Amen ba? Amen. Hindi natin pwedeng sabihin na sa ganito, huwag. Sabi ng Bible, huwag daw tayo mag-iisip ng sobra. So, deceive ang tao na nag-iisip ng ganyan. Again, hanggat may pagkakataon, magbago. Sino pong natatamaan ngayon? Taas nga ang kamay, yung matatapang na kayang magtaas ng kamay, natatamaan siya. Amen. Healthy ka. Spiritually, healthy ka. Bakit? Una, alam mo na natatamaan ka ng word. Pangalawa, naa-admit mo na ikaw ay kinakausap ng Panginoon. At dahil dyan, malaki yung tsansa mo na magbago. Amen. Mahirap magbago ang isang taong hindi aware na siya na pala ang kinakausap ng salita ng Diyos. Amen? Kaya dyan pa lang kailangan maging honest ka na talaga sa feelings mo Amen? Kasi pag in denial ka, wala kang matatanggap na mabuti. Kasi ang salita ng Diyos ay personal na nangungusap sa bawat taong naaabot nito. Kaya kung nararamdaman mo pa, ako yun Di ba? Ano kagad sasabihin sa isip mo? Thank you, Lord. Thank you po sa word mo. Thank you po. Tinatanggap ko to. Baguhin mo po ako. Amen? So to be honest is to be truthful and sincere. Sabi natin, dapat totoo. Dapat totoo. Amen? When you are honest, you speak the truth no matter what. Kahit anong mangyari. Yung iba takot sa consequence, diba? Mas matindi pa ba ang consequence ng pagiging tapat mo? Anong pinakamataas na pwedeng mangyari sa'yo? Mapag-isipan ka ng ibang tao? Hindi na baling mapag-isipan ka ng ibang tao dahil sa pagiging tapat mo. Kaysa naman, mabulgar ka dahil sa kasinungalingan mo. Amen po ba? Mas devastating yun. Bakit? Ang Diyos ang wawasak. Ang Diyos ang gigiba.
Amen? So God wants us to always speak the truth bilang kanyang mga anak. Not deceiving people. May mga taong nagkikwento, half-truth, nagtitwist ng kaunti in favor of them. Kaya may mga taong napapaniwala siya intentionally. Nagkikwento siya ng ganon sapagkat gusto niyang pagandahin yung image niya. Mali yun. Yun ay isang direkta at intentional na pagsisinungaling. Panloloko at pagnanakaw. Kasi ninakawan mo siya ng katotohanan. Ninakawan mo siyang malaman ang patas at totoong nangyari. Kaya pag may mga taong nagkikwento sa'yo, at ang kwento niya in favor sa kanya, ang masama yung kinwento niya, and yet kilala mo naman yung tao, hindi siya ganon, huwag ka basta maniwala. Amen ba? Maging matalino. Alamin ang totoong kwento. Alamin ang magkabilang, di ba, panig. At ngayon, kung anong desisyon mo, edi ipanalangin mo na lang. Amen ba? Kasi bias lagi ang unang-unang magkikwento. Kaya kung secure ka sa isang issue, hindi mo kailangang maghabol para magkwento at mag-una o unahan ang kwento nila. Ang kailangan mo lang ay manahimik. Kasi wala ka namang kailangang i-prove. Kung alam mong honest ka at naging totoo ka. Ang madalas nangungunang magkwento ay ang sinungaling. Tandaan niyo yan. Ang unang-unang naglalabas ng mga usapin, yan ay ang mga taong sinungaling. Tandaan niyo po. Pinsan po yan ni Marites. Amen. Pinsan yan. Kaya tandaan nyo, once na yan ay agad naglabas ng kwento, wala siyang authority na ilabas yung issue. Ano yon? Ang Biblia grabe, sobrang totoo. Di ba sabi ng Bible, pagdami ng salita, hindi maiiwasang magkasala. Kaya nakakatakot maging magmarites, nakakatakot yan eh. Kasi hindi mo talaga alam eh. Eksakto mo bang maikikwento at masasabi? Amen? Kaya mas mabuti pa talagang konti lang. Kung ano yung sigurado, yun na lang. Pag di ka sigurado, wag mo nang sabihin. Merong mga tao na para bagang may buni ang uso. Parang hindi pwede, kailangan lahat sasabihin ko. Ay teka, may dagdag na yung iba. Amen? At yun ay kasalanan. Ang katotohanan ay proteksyon nating mga anak ng Diyos. Alam niyo ba yan? Kaya gusto ni Lord mabuhay ka sa katotohanan. Kasi yan ay shield. Yan ay nagsisilbing shelter. Yan ay mag-iingat sa iyo. Ang taong nabubuhay sa kasinungalingan ay taong nabubuhay na sumusugod sa labanan ng walang armas at walang suot na armor. Anong ibig sabihin? Ang taong nabubuhay sa kasinungalingan ay suicide. Yun eh. Kala natin, ligtas tayo. No. Kaya pag sinabi mong, brother, I forgive you. Totoo. Amen ba? Nasabi mo na yan, pinapatawad na kita. Alam mo kapag sinabi mo yan, nang hindi sa'yo nagsimula, most probably hindi totoo. Amen? Yun bang merong tapos na-pressure ka, tapos nasabi mo, oo, sige. Hindi yun totoo. Pero pag sa'yo talaga nagmula yun, Brad, kung ano man yung nagawa mo sa akin, gusto ko lang para para ma-reconcile. Although matagal na nangyari, para ma-reconcile, pinapatawad kita. Totoo yun.
At tayo mga anak ng Diyos, pag sinabi nating pinapatawad kita, dapat may kasunod na action. Kumikilos ka agad na talagang nagpatawad. Kasi may mga nagsabing pinapatawad kita. Galit pa rin eh. Amen? Pinapatawad kita, pero ba't iba yung tingin? Parang nandidiri eh. Amen ba? So dapat pa sinabing pinapatawad, totoong nagpatawad. Kasi si Lord, nung nagpatawad sa atin, totoo eh. Pag sinabi mong, I love you, brother, with the love of the Lord, I love you. Amen? I love you talaga. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you, brother. I love you, sister. Dapat may kasunod agad. Kasi ang pagpapatawad na hindi sinundan ng aksyon, lalong nagpapalalim ng sugat. Iisipin nung taong sinabihan mo, sinungaling yan. Amen? Sabi niya, pinatawad niya ako, pero pinapatawag ako. Sa barangay. Pinapatawag ako sa police station. Pinapatawag ako sa guidance. Pinapatawag ako sa office ni Reb. Amen? Kala ko ba pinatawad na ako nito? Ba't ako pinapatawag ngayon? Amen ba? Patawad pa lang. Amen. 2026 is not the year of the horse. Di ba sabi ng mundo, 2026 is the year of the horse? Huwag nga kayong umaasa sa mga ganyan. Amen. 2026 is not the year of the horse, but the year of the Lord of hosts. Amen. Ang taong ito ay taon ng JA1 Cainta family. We will harvest great. Amen. And we will keep on moving. Amen. Sino pong naniniwala na bago matapos ang taon na ito, ang nakalatag ulit upuan ay hanggang dulo? Sabihin natin, mangyayari 3 beses. Go! Mangyayari. 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 Amen ba? Praise God. Tapikay mo katabi mo. Tayo ang magdadala ng soul dito. Amen. Taas sa kamay ng mga first time. First time. Yung ngayon lang nakapasok po sa church. Ayan. God bless po sa inyo, mga kapatid. Welcome to JA1 family. Gusto ko pong ipaabot sa inyong lahat na kayo po ay mahal na mahal ng Panginoon. Amen? Ginamit lang ni Lord yung mga nag-invite sa inyo. Pero ito ho talaga ang araw na itinakda ng Panginoon. I pray, maranasan po ninyo yung personal encounter sa Panginoon. Ibang klase po yun. Yun ang encounter na naranasan ni Apostol Pablo. Kaya siya na dating masama ang iniisip at nagpapapatay o nagpapakulong ng mga nangangaral ng salita ng Diyos na bago. At naglingkod, isinuko ang buhay sa Panginoon. Amen. I pray ito po ay maranasan po natin, and of course, hindi lang po ngayon tayo magkasama-sama, kundi hanggang sa muling pagbabalik na ng ating Panginoong Diyos. Pakisabi po, Amen. Yan. If 1 or 2 gathered in my name, diba? Nandun siya. At ang sabi niya, what you bind on earth will be bind in heaven, and what you loose on earth will be loose in heaven. Kaya yung atin pong napagkasundo ang agreement ngayon ay mangyayari. Amen? So if you are honest, your life cannot, if you are not honest, your life cannot please God, because He is the truth and His eye is too holy to behold iniquity. Mababasa po natin yan sa Habakkuk chapter 1 verse 13. At again, sabi ng Bible, hindi ko nilagay dyan, ang tapat sa maliliit na bagay ay pagkakatiwalaan ng mas malalaking mga bagay. Amen? This is the blessings of an honest people. Amen? Kapag honest ka,
Yung maliliit na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, 'di ba? At napagkatiwalaan ka, pagkakatiwalaan ka ng mas malalaking mga bagay. Kaya kung ano man yung ginagawa mo ngayon, ano man yung minamanage mo, ano man yung hinahawakan ng kamay mo, maging honest ka dyan. Mga estudyante, maging honest kayo sa pag-aaral nyo. Mag-aral mabuti. Huwag kayong kumain ng kalabasa pag malapit ng exam. Hindi yan nakukuha sa palinawan ng mata. Amen? Kaya pala, di ba, nakita yung kwento? Kaya pala yung tatay niya nagtataka eh. 1 week na lang exam na. Araw-araw, sabi niya, tatay, gusto ko, kalabasa. O di ba, paborito mo yung chicken? Hindi, kalabasa lang po. Kinabukasan, pagkain ulit, hindi, kalabasa lang po. Puro kalabasa. Yung pala, hindi nagre-review. Pagdating sa exam, talaga namang parang si Cyclops ba yun? Sino yun? Yung gumaganon yung mata? Ang linaw eh. Maangat lang, naglipat lang yung kaklase ng page, nakuha agad yung dalawang hindi yung 3 to 5. BDO. Ay, wala palang O. BDO, bangko yun. Ano ba yun? Amen. Sino pong masaya? Amen. Napakabuti ni Lord. Amen sa atin. Imagine these words, no? Na nagpapaalala sa atin. Ito po ay proof ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Pakisabi po, maging tapat. Maging tapat sa sukli. Hindi na kailangan to, piso lang to eh. Anong piso? Ang nakataya ay ang reputasyon mo. Akala mo hindi nagsasalita yon, hindi naghahanap ng piso yon. Alam niya, hindi ka nagbalik ng sukli. At hindi ka mapapagkatiwalaan. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo ng huwag masama. Sabi mo, pinatawad ka na ni Lord. Amen? Maging tapat po sa pasahod. Amen? Pa-overtime ka ng pa-overtime. Bawas ka ng bawas. Ng SSS, pag-ibig, kung ano-ano pa. Tapos hindi mo hinuhulog. Amen? Maging tapat. Kung kayo nagtatrabaho, maging tapat sa oras. Kung ang uwian alas 5, wag alas 3, naghihinaw ka na. Nagme-make up ka na. Amen? Ganyan po sa sa mga government offices pagpupunta ka. Alas 5, di ba? Pagpunta mo ng 4:30, ay wala na. Sarado na. Bakit? Nagli-lipstick ka na? Sarado na. Alas 5 pa. Sa abroad po, hindi ganon. Ang mauunlad na bansa, disiplinado at tapat. Kaya po, yan ang palatandaan ng isang taong umuunlad at umaasenso. Makikitaan mo siya ng disiplina at makikitaan mo siya ng katapatan. Amen ba? Tapikin mo yung katabi mo. Sa payaman ka, kung honest ka. Amen ba? O maging tapat sa oras. Yan yung sinasabi ko kanina. At ano pa? Magbalik, magsole ng hiniram. Pera, tabo, suklay, suyod, nail cutter, at ibalik sa tamang ayos. Pag nasira mo, maging tapat ka. Hindi yung isusuli mo, wala yung may-ari, tapos pag sabi, uy, bakit sira na? Hindi, binalik ko yan ng maganda. Pagsisinungaling. Pag nasira mo, wag mo na siyang hintayin magsabi sa'yo. Hiniram mo, nasira mo, di bumili ka, saka mo ibalik. Parehas mong ibalik. Ito yung gamit mo. Sorry, nasira ako. Hala, may sentimental value yan. Kapatid, hindi ko mababayaran yung sentimental value. Pero yung value ng ating pagkakaibigan, ito, bumili ako ng bago. Amen ba? Huwag yung ibabalik mo ng sira, wala kang pake. Aba, as if walang nangyari. Tapos pag sinabihan ka, Brad, bakit parang nasira yung Bakit pinagbibintangan mo ko? Galit ka pa kagad. Alam mo yung mga sinungaling, yan ay magaling magpain. Amen ba? Amen. Kaya sabi ng Bible, huwag ka agad dudukwang sa pagkain
na inihahain sa'yo. Baka ito'y pain sa'yo. Basahin nyo. Nabasa nyo sa Proverbs? Diba? Ibig sabihin, huwag ka matakaw. Mamaya kain ka ng kain. Pain yan sa'yo. Amen ba? Amen. Amen. Ang lakas mag-amen ni Sixto ah. Parang 6-footer talaga eh. Nagmamanifest talaga yung pangalan, 6'2". Diba? Kasi pag tinusix mo, siyempre liliit. Oh, amen! Diba? Kaya 6'2", yung laki ng boses eh. Amen! Praise God! Kaya ang sarap dito eh. Gising na gising ako pagka nandyan si 6'2" sa unahan eh. Amen ba? O, sa mga mag-asawa, maging tapat sa mga binitawan sa altar. Amen? Pag sinabi mong hanggang kamatayan, maging tapat sa mga pinagkasunduan ng mga magkakaibigan. Amen? Merong mga kaibigan na hindi marunong sumunod sa napag-usapan. Okay? Ano pa? Maging tapat sa pag-handle ng ating resources. Kasi yan ay pinagkatiwala ng Panginoon. If you want more, ang sikreto, i-manage mo ng maayos. Amen ba? Pero kung sa tingin mo, sawa ka na sa pag-asenso, di ba? Ay ikaw. Amen. Pero I pray wala. Dapat ang gusto natin, more. Di ba? Sabi mo sa tabi mo, mas matindi pa yung parating. So, hindi ko po hinabaan ito. Sabi ni Pastor Otep, bakit parang bitin? Sabi ko sadyang isang point lang yung binigay ko sa iyo kasi pag binigay ko sa iyo lahat, baka masabi ko lahat. Kaya bibigay ko muna kayo ng isa ha. So, these are the behaviors associated with being honest. Number 1. Isa lang muna. Avoid lying. Amen? Hala, paborito ko pa naman yan, Rev. Laing yan. Amen? Avoid lying. Iwasan ang magsinungaling. Papaano maiiwasan ang magsinungaling? Paano kung may mga BI sa ating paligid? Bad influence. Amen? Sabi ng Bible, iwasan kasi nakakasira sila ng mabuting pag-uugali. Kahit anong gawin natin, madadamay ka dyan, maapektuhan ka. I-check mo yung sarili mo, gaano ka nakalakas para sumama sa kanila? Sa tingin mo ba kaya mo na ikaw ang makaka-influence? Kasi kung hindi mo pa kaya, huwag mo munang gawin. Ihanda mo at palakasin muna ang iyong sarili bago mo sila harapin. Pero kung sa tingin mo, mahina ka pa, huwag mo munang gawin. Ang pinaka-the best na gawin mo ay umiwas. Kung dito sila dadaan, di sa kabila ka, magtiyaga ka. Huwag mo nang subukan na humarap. Hindi, kaya ko yan. Ay pagharap sa'yo, pag ngiti pa lang sa'yo, wala na eh. Saan tayo pupunta? Wala na, dala na. Bakit? Hindi mo kaya. Ngayon, pag ready ka, sige. Tiyakin mo na mas ma-overpower mo sila. Tiyakin mo na mas malakas ka. Or kung hindi, huwag ka na lang muna magpakita. Lumayo ka muna. Amen ba? Ang gagawin mong sakripisyo ay para din sa ikabubuti ng kapwa mo. Hindi ka kung may papalubog na barko at nagkataong nandun ka. Nandun ang mga magulang mo, nandun ang mga kapatid mo, nandun ang mga kaibigan mo, kaklase mo, ka-church mo, di ba? Sino una mo ililigtas? Sarili mo muna. Kasi kung hindi ka ligtas, paano ka makakapagligtas? Amen? Make sure marunong kang lumangoy. Ganon din sa atin sa church. Bago natin sila madala dito, make sure ready tayo. Equip tayo. Handa tayo. Puspos tayo ng kalakasang galing sa Panginoon.
or else, pare-pares kayong lulubog. Bakit? Napansin nyo ang mga nalulunod? Ang mahawakan niyan, lubog. Pag nakahawak yan sa marunong lumangoy, lubog yan. Amen ba? Kaya dapat, ikaw, at pag alam mong marunong ka, saka ka magligtas isa-isa. Pag hindi mo yan nagawa, magiging casualty ka rin nila. Ingatan mo ang sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang topic. Amen? Di ba may kasabihan, ang sinungaling ay kapatid ng... Kaya kung ayaw nating maging tatay ang dyablo, sabi kanina, doon sa binasa ko, ay mabuhay ng may katapatan. Ang tunay na disciple, a follower ni Jesus, hindi lang siya disiplinado, hindi rin dapat sinungaling. Amen ba? Itetest tayo rito. Or maaring yung iba na test na, or sa kasalukuyan ay tinetest dito. Buhay ang salita. Ito'y tumatagos sa kaibuturan at sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga tao. Tumatagos ito. Huwag nating i-resist. Hayaan nating bumaon at tumulong at magdulot sa atin ng pagbabago ng ating puso. Amen ba? Amen? Amen. Kaya ho, ano yan isang kamag-anak isang pamilya lang ang ating iiwasan dito. Amen? Amen. Una, na-reveal na yung magkapatid. Yung sinungaling at yung magnanakaw. Amen po ba? Amen. Kawikaan 12:22, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya. Amen? Sino dito yung excited ng magsimulang mabuhay ng tapat? Yo, ba't tinuturo nyo ganyan? Nasa church naman na tayo. Hindi ka sure. Amen? Katabi mo, hindi ka sure. Amen? Di ba narinig na natin yan kahit pag naglalaro yung mga bata, liars go to hell. Amen? Biblical pala yun, Pahayag 21 verse 8. Subalit malagim ang kasasapitan. Lalampasan ko na yung mga yan didiretso na ako dito. Malagim ang kasasapitan ng lahat ng mga sinungaling. Hanapin nyo na lang, nandun yun. Amen? Ang magiging bahagi nila ay salawa ng nagliliyab na asupre. Impyerno to. Ito ang pangalawang kamatayan. Amen ba? Tapikin mo yung katabi mo, hindi ka mapupunta dyan. Amen? Kawikaan 13 verse 3. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Kaya itinuturing ng Bibliyang matalinong tao ang maingat magsalita. At tinuturing ng Biblia na isang malakas na tao ang kayang supilin ang kanyang sariling dila. Sabi ng Bible, talo pa daw ng isang taong kayang magsupil ng kanyang dila ang isang hari o ang isang presidente. Ganoon katindi. Bakit? Mas madali pa daw mag-rule ng isang bansa kaysa i-rule ang maliit na bahagi ng katawan, ang dila. Amen? At ang dila ay punong-puno ng isang makamandag na lason. Pinakamaliit na bahagi ng katawan ng tao pero kayang magpasiklab ng isang disyerto o ng isang forest. Amen ba? I-anoint mong iyong dila. Ina-anoint kong aking dila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Come on, anoint mo yung dila mo. Go. Sige, anoint mo yung iyong sariling dila. Dali. Pangit kasi pag i-anoint pa yan ng iba. Amen. Iyong dila yan. Ikaw na mag-amoy tuloy.
mag-anoint niyan. Amen. Ina-anoint ko ang aking dila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magsasabi ka ng katotohanan. Amen. Oh. Ang maingat magsalita, nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Kaya huwag kayong mainggit kay Marites. Malungkot ang buhay niya. Lagi na lang pinapatawag sa barangay. Amen? Kaya nakalagay dito ang taong madaldal nasasadlak sa kapahamakan. Lagi ka na lang kasali sa meeting. Ikaw na naman. Wala po akong alam. Lagi kang walang alam. Pero pag may issue, kasali ang pangalan mo. Amen? Pag humarap ka naman, hindi ko po sinabi yan. Ay wala namang makapagpatuga Kahit kuryentehin ang dilay, hindi talaga aamin. Amen? Torturin mo na't lahat, hindi talaga mapapaamin. Pero pakawalan mo, meron na namang kaguluhang nangyayari. Siya na naman ang nagkalat. Amen ba? So January, sa January 25, ano nga? First fruit. Di ba? Pag sinabi natin, Lord, ang first fruit ko, ang first harvest ko for this year, itatalaga ko sa'yo. Gawin mo. Again, kung gusto mo ng overflowing blessings, aapaw yung iyong barns at mag-overflow yung iyong vats, di ba? Anumang sisidlan na meron ka, papaapawin ng Panginoon, yon. Yung sinabi natin sa Panginoon, gagawin natin. Amen po ba? Again, ito ang unang paalala sa ating lahat. Ayoko na pong dagdagan dahil baka magalit na po kayo. Yeah. Please, avoid lying. Madali ito ngayon, pero pagka lumabas na tayo, exam na ha. Paglabas ng pintuan ng church natin, exam. Tatandaan nyo ha, exam. Baka mamaya ay a-absent kayo kahit exam. Ha, hindi pa pwede. Pagkatapos, paglabas niyan, yan na, application na. Avoid lying. Avoid lying. Uy, sabi mo sasamahan mo ko sa naku may cell group pa kami mamaya. Ang cell group ay natapos na. Bago ka umalis ng church ay magse-cell group. Hindi ka nga umattend. Tapos ginagamit mo pang dahilan ay nagse-cell group kayo. Bagsak agad. Amen. Nawa ay may umamin next Sunday. Pwede ba ako mag-testify? Ite-testify ko po na bumagsak ako sa exam. At gusto ko pong i-encourage ang mga kapatid na huwag akong tularan. Susubukan ko po uli na maipasa ito. Amen ba? Huwag susuko. Diretso lang. Mga kapatid, hindi tayo perfect. Pero huwag niyong gamitin ang sinabi kong ito para sadyaing magsinungaling. Sabi ni Reb, hindi perfect Ay ngayon pa lang, kita na ni Lord, may balak. Diba? Sasadyain mo. Amen. Gagamitin mo pang lisensya ang aking ginamit na hindi daw tayo perfect. Totoo yun. Pero ngayong alam mo na, wala ka ng dahilan para sadyain. Kasi ang tawag dyan ay intentional. Amen ba? Hawakan mo ang balikat ng iyong katabi o maghawakan na lang, balikat sa balikat, kabilaan. Close your eyes. Totoong pagdulog sa Panginoon, ipanalangin mong iyong katabi. Lord, biyayaan mo po ang aking kapatid na makapamuhay ng may katapatan. In all aspects, mabuhay ng may katapatan. Lord, humihingi kami ng biyaya. Babaan po ninyo ng biyaya ang bawat isa. Kami po'y asang-asa lang sa iyo. Hindi po namin to kaya. Inaamin po namin, Lord, sa aming mga sarili, hindi po talaga namin to magagawa. Kaya kami po'y naninikluhod, nagpapakumbaba, at hinihingi ang biyaya mo.
tulungan mo kami. Manindigan kami sa totoo. Tayuan namin ang katotohanan at tanggihan namin ang pagsisinungaling. Ngayon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, kapatid, hawakan mong iyong puso. Nakikita ng Diyos ang iyong puso. Alam ng Panginoon ang kapasidad mo. Alam ni Lord kung hanggang saan lang ang kaya mo. Hindi mo na kailangang ipaliwanag at sabihin sa Panginoon na, Lord, hindi kasi ako kagayan. Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa Diyos yan, kapatid. Kilala ka niya. Every detail of your life, alam ni Lord. Kahit nga yung buhok, di ba? Tanging ang Diyos lang ang nakakabilang ng eksakto ng buhok mo. Ito'y pagpapakita na mahalaga ka sa Kanya. Kaya ngayon, ang puso mo na nagtatapat at humihingi ng saklolo sa Kanya, nagpapatulong at umaamin, Lord, tulungan mo. Gusto ko po talagang mabuhay ng tapat. Lord, etong pagkakataon na to, gusto kong subukan, gusto kong gawin na maliwanag sa aking puso, sa aking isip, na gusto ko talagang mabuhay ayon sa inyong mga salita ngayon. Magiging tapat ako. Tulungan mo ako na maging maingat, maging mapagbantay. Kapatid, kung seryoso ka, seseryosohin ng Diyos yan. At magugulat ka kasi merong lakas sa puso mo, sa loob mo, na alam mo hindi ikaw. Yun ang Panginoon. Yun ay tugon sa panalangin mo ngayon. Yun ay pagpaparamdam at pagpapakita ng Panginoon na kapag tumawag ka sa Kanya at sumampalataya kang kaya niyang ibigay ang iyong hiningi, tatanggapin mo. Ngayon, sa lahat ng dumalangin sa Panginoon ng totoong pagsaklolo, ng totoong paghingi ng tulong, ng totoong desire na makapamuhay ng ayon sa kalooban at katapatan, ngayon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, raise up your hands habang ikay nakaupo. Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sarado mong iyong kamay, nasa iyo na yan, at inaanyayahan kitang tumayo. Ngayon, celebrate. Worship God. Manalig ka. Tinanggap mo na at handa ka ngayon. Lord, biyaya na wag nilang malimot ito. Holy Spirit, always remind us on this, Lord. Salamat. Salamat sa biyaya. Hallelujah. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang puso na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Sumabay po tayo sa song at gawin po nating panalangin natin po yan. Itinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang,
Jesus. Once again, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Tanging kayo lamang mga kapatid, sa kantahin po natin, isang Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hingin natin pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y Walang alinlangan. walang alinlangan. Isang pusong itinitibok Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. sa'yo lamang, Mang Jesus. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa biyaya mo sa amin. Salamat po sa pribilehiyo na patuloy po namin kayong mapaglingkuran. Salamat Panginoon sa biyaya mo sa aming lahat, sa pag-unawa mo sa amin, sa pag-alalay mo sa amin, sa pagpapalakas mo sa amin tuwing kami nanghihina, sa pagbibigay mo sa amin ng pag-asa tuwing kami nawawala ng pag-asa, sa pagbibigay mo sa amin ng pangalawang pagkakataon tuwing kami ay babagsak. Marami pong salamat. Mabubuhay kami na umaasa lang sa iyo, na ang lahat ng laban, na ang lahat ng pagsubok, na ang lahat ng hamon ay matatapos at hihinto. Pero ang biyaya mo sa amin ay magpapatuloy. At dinedeklara po namin sa pangalan ni Jesus na sa inyong muling pagbabalik, datnan po ninyo ang church na ready, puno ng langis, handang-handa. Marami pong salamat, Panginoon. Ang papuri, ang pasasalamat ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Come on. Praise God. Yakapin po natin ang mga kapatid natin sa Panginoon. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Mahal kita kapatid. Magpapatuloy tayo. Kaya yan sa biyaya ng Diyos. Amen. To God be the glory.